Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalo na sa mga kapwa ko po Dabawenyo sa Davao Region, maying hapon sa inyo nga tanan. At sa mga kapwa ko po, FW sa around the world, hello, mega love, shoutout po sa inyong lahat. Mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. At ito yung ating topic ngayon. Ako po, si Franz Castro, atapang atao kung makapagsalita sa mga Duterte, magdemanda, etc. Wagas, ngayon nahatulan, iyakin din naman pala ang putragis. May padrama-drama pa ang puta, paiyak-iyak kunwari, pa-emotional effect ang puta. Ginigiit pa rin ni Franz Castro na siya ay inosente at tumulong lang kuno. Hindi naman siguro si Raulo yung mga magulang na nagdemanda. Party list. Sandali. Na idemanda sila, no? Kung totoong talagang nirescue nila yon. May mga kasabwat kasi silang mga guro nila sa mga makakaliwang grupo. Kaya nagalit ang mga magulang ng mga bata at dinimanda sila at nahuli sila, no? May video yun, pakita natin mamaya. So, unahin natin itong drama-drama niyang guilty siya na may paiyak-iyak pang putragis. Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo para sa kasong child abuse. Si Castro naging emosyonal nang malaman ang desisyon ng korte pero lalaban daw siya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kami naman ay nag-rescue, sumaklolo lang sa kanila. Kami pa yung convicted at kami yung mapaparusahan. Nanindigan si ACT Teachers Party List Representative. Nag-rescue? Tanga ba yung magulang ng mga bata na yon, Franz Castro, kung ni-rescue ninyo, idemanda kayo? Hindi. Huwag mong igiit na inosente kang puta ka. Franz Castro na wala silang ginawang masama ni dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo. Kasunod yan ng hatol na guilty sa kanila ng Tagum City Regional Trial Court Branch 2 para sa kasong child abuse. Hindi naiwasan ni Castro ang maging emosyonal sa desisyon. As teacher, ang naging trabaho ko naman talaga ay pangalagaan yung kapakanan ng mga estudyante at syempre yung pagbibigay ng knowledge at ganitong kaso pa yung ikakaso sa akin, yung child abuse. Kaya parang masama yung loob ko sa ganitong desisyon ng judge. Nag-ugat ang kaso sa Solidarity Mission sa Salugpongan School sa Talaingod, Davao del Norte noong November 2018 kung saan inimbitahan sina Castro at Ocampo. Tumawag daw sa kanilang mga guro ng Lumad School para magpasaklolo dahil hinaharas umano sila ng mga alamara o paramilitary group sa lugar. Dito na inakusahan ng grupo ni Castro. At bakit sila Castro yung tawagan? Bakit hindi yung pulis doon sa doon sa lungsod? Tumawag sila sa mayor, yung mga guro doon. Bakit si Castro at si Ocampo? Ano ba si Castro at si Ocampo? Otoridad ba sila? Hindi din naman, di ba? Bakit sila yung tinawagan? Common sense na lang. Kung talagang walang tiwala yung teacher doon, di may mayor naman doon, vice mayor, may kapitan, di po ba? Bakit si Castro at si Ocampo? 14 na estudyanteng lumad sa naturang misyon. Wala raw kasulatan na pumayag ang mga magulang ng mga estudyante nang sumama kina Castro at Ocampo. Sa parehong taon, inaresto sina Castro at Ocampo pero nakalaya sila matapos magpiyansa. Giit nila, hindi nila dinukot ang mga bata, kundi sinagip nila ang mga ito. At any rate, we deny all of the allegations. Yung existing bail bonds namin dun sa kaso ay tinuring at tinanggap ng korte na applicable sa period ng appeal. So, hindi kami pwedeng
arestuhin. Ayon sa desisyon ng korte, may sapat na ebidensyang nagpapatunay na nilagay nila sa alanganin ang kaligtasan ng mga lumad na estudyante. Paglabag daw yan sa Providing for Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Matatanda ang unang kasong inihain laban sa grupo ni Castro ay kidnapping at child trafficking. Pero ang kasong child abuse na lang ang iniwan ng prosecutor. Maaari silang makulong ng 4 hanggang 6 na taon at pagmultahin ng hanggang 20,000 piso. Sa kabila ng pagsubok, hindi raw ito makaaapekto sa desisyon ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na tumakbo sa pagkasenador sa midterm elections sa susunod na taon. Ipagpapatuloy daw niya ang pakikipaglaban para sa mga estudyante at guro na walang boses. Iaapila naman ng kampo ni Castro ang desisyon ng korte. Maghahain din sila ng motion for reconsideration. Taharapin namin ito, hindi kami magtatago, hindi namin iiwasan ang batas. Kaya lalaban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Nagbabalita mula sa Frontline. Laban ninyo sa Supreme Court. So, ito yung video, 2018 po ito mga lalabs, mga vayots, no? February 18, yung nangyari sa 2018. Tapos ito may video na pinost dito ni Isiwalat sa kanyang, nahanap natin to sa Google, no? So, ito yung patunay, panoorin ang tunay na pangyayari sa Talaingod, Davao del Norte, kung saan naaresto si Sator Ocampo at Franz Castro, at ang tunay na kulay ng salugpungan na eskwelahan sa komunistang NPA. Sige, panoorin natin ha. Yung mga bata. O ayan, Franz Castro. Ayan o, si Franz Castro. Dili na kayo. Kami mga nitibo, magdako ang among pagrespeto. Pero kamo, magrespeto mo, pero bikuhanan yung mga bata dito. Oh, dili mo ka na ang kinaya. Tama na yung dato libang ang magsabot mo. Tama na yung ang paggamit sa amuan. O yun. Tama na daw yung paggamit sa kanila. Ano Franz Castro at Sator Ocampo yung nakaputi, magkatabi silang nakatayo. Hindi man nagsalita ang dalawang putang inang yun. Maayon ka nag-altumos bukid. Suportahan niyo ang mga natibo. Di niyo dyan ang mga bata. Di niyo pabakwito nga may giras bukid. Oo. Kaya kada doon mga bata dito. Mabuti sana kung pumunta sila doon sa bundok at tumulong. Pero huwag kunin yung mga bata. So, bakit daw sila pupunta doon? Eh, wala naman daw gulo. Bakit sila Franz Castro talaga ang nanggulo sa mga nitibo doon? Huwag giras bukid. O dili mo sa ang idios, walay kasama sa bukid. Hindi daw umaakit yung NGO. Wala daw ingay. Nag-amot na po, 73 years dili sa bukid. Pero wak kakadara. Gihilom lang namo kani adto pa. Wak na gidarang mga bata. Unya karon na po din panayaw na gikas ubos. Ang panayaw diri sa amo gikan sa bukid. Di namo hudton ang mga bata. Pati ang pamilya, tanawa ka. Dati daw, inilihim lang nila, hindi sila nag-ingay na kinukuha nila Franz Castro doon at itong mga putang inang mga guro dyan sa lugpungan na mga potragis kayo, yung mga bata. Hindi, inilihim lang daw nila. Pero ngayon, hindi na sila kaya eh. Dahil inuunti-unti na nila Franz Castro, Sator Ocampo at ng 10 ng kanyang mga putang inang mga kasamahan. Itong mga guro ng salugpungan, nagkandamatay sana kayong mga animal kayo. Halos ubusin na nila dalhin sa baba. Kikidnapin. Tapos sinabi ni Franz Castro, sila lang daw tumulong, nag-rescue. Putang ina ka. Na dito mga tao. Ay kung ninyo, ang nag-adtusaran, kailan ako nagtanan. Uno alam ko. Walang po magsaba. Hindi lang na sila. Kayo man ka, tanawa. Nanay mga advertise sa radyo nga sayaw-sayaw ang mga natibo dito kay manghayo o suportas na inasod. Hibaw anamo na.
Oh, yung sinasabi pa, may mga video daw pa nalaman nila na yung mga bata daw sumasayaw-sayaw at pinapadala sa ibang bansa para manghingi ng tulong. Ginagawang negosyo kabuhayan nitong mga putang inang mga makakaliwang grupong komunistang terorista na to, yung mga nitibo doon na talaingo sa talaingo. Sa ato pa, ang amo mo na una, ibaligya ang tribo na. Kasi binibinta sila sa ibang bansa. Galit sa ato ninyo, dari kaparo, dili makaabot ang mga tribo. Kanya karon nino, maabot ng sabaw. Hindi nga na sila pupunta doon bumababa. Kamu nanguha ba ng mga bata sa lain-lain grupo? Wala. Masaad tumistagong. Ang tanong niya dito, kami ba nangunguha ba kami ng mga bata sa iba't ibang mga tribo? Hindi. Makababa lang daw sila sa Tagum, sa baba, kung iniimbitahan sila doon. Pero pag hindi sila inimbitahan, hindi daw sila pumupunta doon, hindi sila bumababa sa lungsod. May invitation sa kuha dito, gobernador. Pero dili mo imbita, dili mo ato. Mura na makililimos ang taga-bukid, dili pwede manikamot magaling ng magtrabaho aron makakaon ang mga kabataan sa bukid. Ginawa daw makililimos or palimos or polobe, in short, ang mga tao doon, ang mga kabataan. Sila daw nagtatrabaho ng maayos para mabuhay. Pero itong mga animal na to, ito sila sa Satur Ocampo, si Franz Castro, mga potang ina nyo, at inyong mga kasamahan dyan, mga potang ina, mga guro na yan ng makakaliwang grupo, ginagawa ninyong kabuhayan ang mga nitibo. Karoon lang ba nga, panahon nga, pagsulod dito na isamo. Kaya pagkakabiit, maayo ang Indios, may istorya sa mga bata. Pagkakabiit, o di mamakwit, o, nai armado mo saka. Unsa man na. May magnangit aming away. Wala man eh. Interpret sana. Yan ang ikaw mo interpret. Yung mga LGU daw, umaakyat doon, sinasabihan ng mga bata, magbakpit kayo. Tapos yun, umaakyat daw sila Franz Castro doon, yung grupo niya, nang gugulo. Wala man minangitan away ang mga nitibo. Hindi daw naghahanap ng gulo ang nitibo, correct. Wala, sultian ta mo. Walay mo saka nga sundalo kung wala ang sapikas. Ayun. Pinagtang. Natumbok mo na eh. Wala naman talagang aakyat ng mga sundalo sa kabundukan kung walang mga rebelde doon. Tinuod lang. Unya, maudi ay nalipatay ang akong bana. Kaya hindi may makatuwag. Kana si Libayaw gipatay mismo sa NPA. Antod karon way justisya Libayaw. Nalata na lang. See? Ang kanyang mister pala, pinatay daw para hindi makapagsalita ng NPA. Ano ba yung nalata? Nadurog na, hindi, nadurog yung, hindi ko maano sa Tagalog kung ano ba yung nalata. Kay announcement sa radyo. Ayun. Nga, ang NPA dunay human rights, pero ang military wala. Ang natibong mamatay wala human rights. Ayun. Meron pa daw silang narinig sa radyo na bin-broadcast na kapag daw NPA ang namamatay or mga rebelde, mayroon daw human rights. Kapag daw mga kasundaluhan at mga nitibo, wala daw human rights. Sino ba talaga? Naman, ang human rights kasi sa Pilipinas, ang mga pinoprotektahan yan number 1, itong mga grupo ng makakaliwang grupong CPP, PNDF na komunistang terorista. Pinoprotektahan yung mga drug lords, yung mga warlords, yung mga mamamatay tao, at yung mga magnanakaw. Lahat na ng kriminal pinoprotektahan ng human rights. Obvious pa. Wa man ko'y grabanan, kay naman gusto na. Hindi mo man ko. Ako may tagyaaning kuan. Kalaingod. Magpatunga ko. Ug magmaayo lang kung unta, ang Indios mga bukid ay alang-alang nga, masagdan na ako sila. Basta tao sa bukid akong tao, akong kuan, membro. Kung yung
mga local government, yung LGU daw, sana umakyat sa bundok, doon sa kanilang lugar. Kung maganda daw ang layunin, okay siya. Wala daw siyang problema. Iniistima. Yun yung ibig sabihin niya doon eh. Muingon sila nga, ang sundalo abuso wala. Ayun. Ang impiya nung una, patay sa sundalo. Kanilang ang impiya, makasabot siya. So yun, ang sinasabi ni nanay dito, ang kinikwento, di ba, yun yung pinapakalat ng mga makakaliwan na Franz Castro na to at iba pang mga grupo ng mga komunistang terorista. Ang mga sundalo daw yung nang-aabuso. Sinabi na mismo ni nanay, hindi. Ang nang-aabuso, sila, mga makakaliwa. Sa katunayan, yung mister niya pinatay para hindi makapagsalita. Tingnan mo, the rest dito sa video na to na nagsasalita si nanay, si Franz Castro, si Satur Ocampo at ang kasamahan ng mga putang inang mga guro ng makakaliwang grupo, tahimik. Wala silang masabi. Bakit? Tinamaan kasi sila eh. Totoo yung sinasabi ni nanay. Ano pinagdadrama ni Franz Castro na lalaban kami, ano ako guro, ako tinuturo ko kabuti. Lol, putragis ka. Ako nasagdan ko kamay, ang sinasabi ni Bay Pilar, Ay, ano? Si Franz Castro at si Bahala na untang adlaw. Gaya na, sama ka na sa kuanda, nga inyong kawat ng mga bata. Hindi po kami nagkawat ng mga bata. Sa sila po nagpa-rescue sa Amoras, yung mga teachers. Nagsasabi po ko ng tinuod. Kaya tapos po kami, nakipag-usap po kami sa governor, kay mayor, kanang government agencies na lang po ni ayan o, si Satur Ocampo nakatayo, si Franz Castro. Hindi man yan nagsalita ng mga ihon ni Puta. Tapos bago po magsaka, nag-text po ko sa mayor, sa governor, sa talaga po na pwedeng i-text para po magpatabang. Pero hindi ko na po nahulat yung reply nila. Ayan. Yung po yung Kunwari itong nagsasalita, hindi makabali ng utin ang pisting babae. Mahinahon, nagsasalita. Dahil kasalanan nila eh. Sila yung irresponsible kung bakit yung mga bata kinidnap. Kasabwat sila dito eh, ang mga iho di puta. gusto kong ipaliwanag na emergency lang po. Hindi po namin unsang gagawin sa mga bata. Kaya nga daghan po rin na kami na may mga pastor, ganun po, para magpaliwanag at saka magtiyak po na ligtas po yung mga bata. Yun lang naman po yung tulo namin. Boses ni Inday, akala mo hindi makabasag pinggan ng piste. Emergency man, wala man giharas ng mga bata. So, hindi na Makay pa, naipagawasan na itong duha ka buong mga bata. Opo, pwede pong teacher mag-story. Pwede po. Sige po. Mangutan na ito, kung giharas ba mo dito? Kung sa man, nga Teacher man. Ha? teacher daw ang mag-anok para i-brainwash bago lumabas. Ay, nako. Teacher man. Anong teacher man? Uban ang maestra. Nga makaingon mo nga emergency. Nawa man nagiin siya sila dito. Sige po. Gusto po namin talagang ipaliwanag. Tapos magpapablotter po talaga kami. Kasi Sila pa ang magpa-blatter ang mga yung po talaga putragis. yung O yan, yung Ano siya? putang Franz Castro at Alangan tayo. Wala. Initibo man ang kuan. Mga bata, nga nung kuha ang dambitas tumas gabi kung saan may problema. Pero, Nabay diras bukid, doon siya. nagpaano po kami, nalagid po. sabi niya, bakit daw? Mga nitibo ang mga bata. Bakit daw kinuha ang mga bata sa gitna ng gabi, wala naman daw ang gyera. Kami dun sa checkpoint po sa Igang, nagpaliwanag po kami, tapos pinalapos po kami. Yun po kaya gusto po talaga namin magpaliwanag para alam po rin ng mga pulisya. Kagano ninyo, bisan doon ka buong bata. Dili, pwede maka-interrupt ka ng istorya mo.
Ang ako alam, kung Bisaya man ang maestra ninyo, kanang dala ninyo. Pero ang mga bata yan ninyo dala. Kay nanay gisulti lang mo dito sa silaban nga ayaw na kami sa eskwelahan ninyo. Ayun. Basta ang makuang yun, wala na yung maestra dito sa inyo nga maestra. Ayaw na naman ng mga bata sa eskwelahan ng salugpungan. Pero wala ang tanin yung gibuhat na. Una-una, Day, ma'am, estudyante na mo nga college, gipatay ninyo. Ayun. Kahit nga dato, gipatay ninyo. Pero na ang dato namatay. Kara mo sulod mo dito, nanay gira. Kay pamatiyo ninyo ang mga dato. Mao na nga mo, ayaw na kami sa inyo. Ayun, malinaw ha. May estudyante pa yung mga nitibo na college, pinatay nila. Kaya, tapos bawat akyat nila doon, may pinapatay sila ng mga pinuno ng mga nitibo. Kaya ayaw na nila ng mga nitibo dito kanila Franz Castro. Karon tayo gawas dato gibang, dili na kami gusto nga mo balik pa mo. So, ayaw na nila. Makasabot mo sa nag-volunteer si dato gibang nagawas. Nakasabot sa inyo ang trabaho nga dili maayo. Ayun. Ikaw, pastor, kung ginawa ang gulitan nimo, ginulang ngayon apil-apil sa dautan, kanang giblihan ninyo, siguro, dautan na ang pagbasa ninyo sa Biblia. Dili na tamong gulit ang Biblia. Ayun. Ayaw na nila, kasi na-notice pala, nalaman ng dato nila doon, yung kanilang pinuno, bawat punta nila doon, mayroon silang mga ginagawang hindi maganda. So, nung na-detect din yun nila ni Franz Castro na kanilang mga grupo, pinapatay. Tapos may kasama pa palang isang diputang pastor. Doon. Ang kapal ng mukha ng putang inang pastor na to. Pastor ka ba talaga ng Diyos o pastor ka ng demonyo? Padala-dala ka pa ng Biblia doon, tapos yung itinuturo mo kademonyohan. Mo apil-apil sa anak. Karon, iuna ni karon gibuhatin niyo. Maayo ba nang gibuhatin niyo? Ayun. Gabi pa din ako. Pasalamat lang mo kayo wala mo nagsulod karon sa nasilaban. Basig kamo urot mamatay dito. Salamat lang doon, hindi sila napunta doon. Baka daw maubos na sila mamatay. Sana pinatay na ninyo lahat yan. Talagang mga kuntang yan, mga rebelde ang mga yan, mga kalaban ng gobyerno yan. Lumalaban sa gobyerno, walang ano yan. Para lang yung manok ang buhay niya. Inarabas na ninyo sana, tatang, mga diputang yan. Isalin ninyo yung putang inang pastor ng demonyo. Mailang kay butan ang diya sa igang. Hindi pa kawas pa mo. Mabait daw yung mga nakatulong sa igang, pinalabas sila. Muna nga niyo lang ko sa inyo. Ang amo ang mga bata, ipagawas din. Ang maestra ninyo muna ang dalo ninyo. Yan. Diri karo. So nakiusap si tatay, yung kanilang mga anak ilabas nila Franz Castro at ang kanilang mga potangin ng mga guro, dalhin nila. Palis doon. Pag to ninyo makagawas mo, dili mo sugod na makagawas mo. Basta din yung ginawag ang mga bata. Dili po pwede nga kami inyong i-block. Dili nga kami madlok mamatay kay di pamatay na kami ninyo. Hindi magpa-block. Hindi naman po yun. Sabi pa ni tatay, hindi kayo makakalabas dito hanggat hindi ninyo ilabas muna ang mga bata. Hindi na kami matatakot mamatay kay pinapatay na ninyo kami. Inuunti-unti na nga sila pinapatay eh. Franz Castro, mag-aapila ka pa sa korte, putangin na ka. Karaliw, kami ang mamatay. Niya kamo. Kamu ang gumay sala. Dapat kamu ang aming Sila daw may kasalanan, kami sila kahit pa. nakalini. Pero wala po, hindi po ganun po talaga yung tuyo namin. Hindi po kayo yung iba-blocker namin. Magre-report lang po kami kung saan sa naitabo. Hindi rin naman po kami bigyan sa taas. Ang sinasabi ko lang po, nag-responde lang kami dahil nga po, hanggang yun ang tulong ng mga teachers namin. Okay na, ma'am. Okay na ipagawa. Kung maestra ang baba, gibiyaan ang mga bata, kung sa may katarungan mo rescue, nga, dili na kami gusto, nga napay maestra dito sa bukid. Ayun, ayaw na nila ng may guro pa sa bundok. Usapan. Pero ang ano po sa kasalukuyan nga po, Balong balik-balik ng istorya ninyo nga kuan usapan.
O, dili na kami gusto nga usapan pa. Kadagan nang namatay sa amo Opo. Kahit estudyante na mo, gipatay ninyo sa tao ninyo. Basta nga lang na sa NGO, mauna na, mupatay din sa amo Si Franz Castro at si Sator Ocampo nagmukhang tanga ang mga putragis. Walang nasabi. Tapos ngayon sa media, ang lakas ng loob ni Sator Ocampo magpa-interview, lalaban daw sila. Yung daw tawag dito, yung daw hatol sa kanila ay hindi makatarungan. Ayun yung ebidensya. Hindi nga nakapagsalita si Franz Castro doon at si Sator Ocampo para ipaglaban ang kanilang sarili. Matapang lang sa media ang mga putang ina dahil kasabwat nila. Kaapila pa ka sa korte. Pag ipakita yung ebidensya na tong video na to, anong gagawin sa'yo? Sana hulihin na po si Franz Castro at si Sator Ocampo ni Abalos at ni Marvel dyan na PNP at kung sino pang dyan sa gobyerno ngayon. Kung anong ginawa, kung hindi ninyo huhulihin, dapat patungan din yan sa ulo ng 20 million at fugitive ang diputa na yan. Franz Castro, wag lang si Kibuloy ang ano ninyo ha. Abalos, wag ka munang bumatak dyan, hulihin mo muna. Kayo ni Marbil yan, si Franz Castro at si Ocampo. Ang panginan nyo.